Iwasan na magkaroon ng anak ng culture ng pagiging materialistic kung saan natutuwa lang siya kung mayroong blessing sa paraan ng material na bagay. Para sa parents, mahalaga rin daw na maturuan ang anak na maging grateful para lalong maging maligaya sa kanilang buhay. Walang nakakaiwas sa mga negatibong pangyayari sa buhay. The more na tumatanda ka, the more padagdag lang ng padagdag ang kinahaharap na problema. Sabi nga ang buhay ay parang gulong kung saan minsan may ups at minsan naman may downs. Sa mga ganitong pangyayari, mahalagang i-consider kung paanong hinaharap ang mabibigat na karanasan. Sa parents, importanteng natuturuan ng anak kung paano ito masosolusyonan later in life. Gratitude raw ang isang susing bagay para mas mapadali ito. Ano nga ba ang gratitude? Ito raw ay isang feeling o value na naipapractice ang pagiging conscious sa pagbibilang ng blessing sa buhay. Nararamdaman daw ito sa mga nakakasamang mahal sa buhay. Sa mga alagang pet o hayop, din ay maaaring makita ang pagiging grateful. Pwede rin daw sa mga nakakasama sa trabaho, organisasyon, o sa kahit anong gawain. Isa pang maaaring maramdaman ito sa pagiging buhay mismo ng isang individual. Nakapagbo-boost ito ng happiness sa isang tao, na pag-i-improve ang internal factors tulad ng physical, mental, at psychological health na nakapagdudulot ng positivity. Nakapagbabawas ng negative emotions. Naiiwasan ang negative emotions tulad ng pagkainggit, pagkagalit, at depression. Nababawasan din ito ang stress at sakit sa katawan. Napalalakas ang immune system dahilan para mabawasan ang iba't ibang uri ng sakit. Nakapag-engage palalo sa self-care. Paano matuturuan ng anak na maging grateful sa kanyang buhay? Tulungan siyang manotice ang iba't ibang kabutihan sa buhay para madala niya habang tumatanda. Iwasan na magkaroon ng anak ng culture ng pagiging materialistic kung saan natutuwa lang siya kung mayroong blessing sa paraan ng material na bagay. Maaaring turuan siyang magkaroon ng journal kung saan na ilalagay niya ang mga malalaki at maliit na bagay na nangyayari sa buhay. Magkaroon ng 3 good things practice kung saan nagno-note ka ng mga magagandang bagay, paano ito na-achieve at ano ang dulot nito. Turuan siyang maging ugali ang magsabi palagi ng thank you. Tanungin ang anak sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa kanila sa buhay at alamin kung paano magiging inspirasyon ito sa kanila. Maging role model sa anak upang gayahin ka nito kung sakaling siya na ang kahaharap ng problema. Turuan na maging appreciative siya sa mga bagay-bagay kahit pamaliit lamang ito. Sa mga panahong kumakaharap sa suliranin ng buhay, ipakita sa kanya kung paano ito sinusolusyunan sa paraang positibo. Mag-volunteer sa mga organization upang maramdaman niyang grateful kayo sa mga natatanggap niyo sa buhay. Tips para magkaroon ng positive thinking ang mga bata. Walang nakakaiwas sa mga negatibong pangyayari sa buhay. The more na tumatanda ka, the more padagdag lang ng padagdag ang kinahaharap na problema. Sabi nga ang buhay ay parang gulong kung saan minsan may ups at minsan naman may downs. Sa mga ganitong pangyayari, mahalagang i-consider kung paanong hinaharap ang mabibigat na karanasan. Sa parents, importanteng natuturuan ng anak kung paano ito masosolusyonan later in life. Gratitude raw ang isang susing bagay para mas mapadali ito. Ano nga ba ang gratitude? Ito raw ay isang feeling o value na naipapractice ang pagiging conscious sa pagbibilang ng blessing sa buhay. Nararamdaman daw ito sa mga nakakasamang mahal sa buhay. Sa mga alagang pet o hayop, din ay maaaring makita ang pagiging grateful. Pwede rin daw sa mga nakakasama sa trabaho, organisasyon, o sa kahit anong gawain. Isa pang maaaring maramdaman ito sa pagiging buhay mismo ng isang individual. Nakapagbo-boost ito ng happiness sa isang tao, na pag-i-improve ang internal factors tulad ng physical, mental, at psychological health na nakapagdudulot ng positivity. Nakapagbabawas ng negative emotions. Naiiwasan ang negative emotions tulad ng pagkainggit, pagkagalit, at depression. Nababawasan din ito ang stress at sakit sa katawan. Napalalakas ang immune system dahilan para mabawasan ang iba't ibang uri ng sakit. Nakapag-engage palalo sa self-care.
Paano matuturuan ng anak na maging grateful sa kanyang buhay? Tulungan siyang manotis ang iba't ibang kabutihan sa buhay para madala niya habang tumatanda. Iwasan na magkaroon ng anak ng culture ng pagiging materialistic kung saan natutuwa lang siya kung mayroong blessing sa paraan ng material na bagay. Maaaring turuan siyang magkaroon ng journal kung saan na ilalagay niya ang mga malalaki at maliit na bagay na nangyayari sa buhay. Magkaroon ng 3 good things practice kung saan nagno-note ka ng mga magagandang bagay, paano ito na-achieve at ano ang dulot nito. Turuan siyang maging ugali ang magsabi palagi ng thank you. Tanungin ang anak sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa kanila sa buhay at alamin kung paano magiging inspirasyon ito sa kanila. Maging role model sa anak upang gayahin ka nito kung sakaling siya na ang kahaharap ng problema. Turuan na maging appreciative siya sa mga bagay-bagay kahit pamaliit lamang ito. Sa mga panahong kumakaharap sa suliranin ng buhay, ipakita sa kanya kung paano ito sinusolusyunan sa paraang positibo. Mag-volunteer sa mga organization upang maramdaman niyang grateful kayo sa mga natatanggap niyo sa buhay. Tips para magkaroon ng positive thinking ang mga bata. Grateful ang anak. Dahil nga mahalaga ang gratitude, isang step para ma-practice ito ay ang pagkakaroon ng positive na mindset. Narito naman ang ilang tips na maaaring gawin upang maturuan ang anak. Pagbibigay ng praise sa bata. Mahalagang pinupuri ang bata from time to time sa mga efforts na ginagawa nila. This way kasi nalalaman nilang nakikita at naa-appreciate mo ang mga bagay na pinaglalaanan nila ng oras. Kumbaga ay nabibigyan din sila ng validation. Mr. Kasag pa-subscribe.